Hindi nakalusot sa security guard ng isang eskwelahan sa Pasay ang tangkang pagpupuslit papasok sa campus ng iligal na droga ng isa nilang estudyante kaninang umaga. 56 na sachet at 4 na mas malalaking plastic ng hinihinalang marijuana ang tumambad sa mga security officer nang inspeksyonin nila ang bag ng isa nilang first-year college student. Pagka-inspect ko po ng bag niya, nakita ko po yung pouch. May laman pero hindi ako sure naman doon. Kaya tumawag pa ako ng backup sa Shira Base. Kasi kinuha niya yung bag eh. Agad daw silang humingi ng tulong sa NBI Task Force Against Illegal Drugs. Bukod sa mga nakaplastik na hinihinalang marijuana, may nakita rin mga rolling paper at mga nakasilid sa maliit na bote. Indikasyon ng hinihinalang illegal na droga pwede nang gamitin. Tumanggi magbigay ng pahayag ang first-year college student na kaka-18 anyos pa lang. Hindi na rin nagbigay ng pahayag ang eskwelahan at humiling na huwag na silang pangalanan. Ipauubay na lang daw nila sa NBI ang kaso. Right now we're planning to look into this, to go deeper. Kung kanino yung nagagaling, kung sino yung source na, so to determine if it's possible for further operation. Dahil tangka itong ipuslit sa campus, hindi raw malayong mga estudyante ang parokyano ng suspect. Bagay na nakababahala ayon sa NBI. Mabuti na lang daw at naging maaga pa mga security personnel ng eskwelahan. Credit talaga sa kanila sa school, na itong mga school officials natin saka yung mga security officers are doing their job to protect yung kids natin. Isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang hinihinalang marijuana para matukoy kung saan ito galing, ano ang kalidad nito at kung magkano ang halaga nito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Malabangungot ang naranasan ng 3 taong gulang na batang yan habang mahimbing na sanang natutulog. Bigla ba naman kasing may naglagay ng kutsilyo sa kanyang lieg at mapanggigilitan ng bata na nag-iiyak na sa sakit. Ang nananakit pala sa bata, sarili niyang ama na isang taxi driver sa Cebu. Ayan kita! At ang video, ni-livestream pa niya sa social media. Nakita ito ng pinagtatrabahuhan niyang taxi operator na nagsumbong sa pulis. Nag-live na siya sa iyang Facebook, which is na nakita, nahagip sa namo ang katong Facebook live niya on that very day. Tungod sa ka-update sa itong mga kapulisan o sa itong komunidad na na-report mo ng atong na-intercept ang taxi, nawa pa itaw-tang nahitabo sa bata. Nang tingnan ang cellphone ng suspect, nakita rin ang video kung saan paulit-ulit naman niyang sinasakal ang bata sa loob ng taxi. Aminado sa pananakit ang suspect na nagawa raw niya para makuha ang atensyon ng ka-live-in niyang ina ng bata. 2 buwan pa lang nang umalis ang ina ng bata para makipagsapalaran abroad. Gana raw na ako sabot mi anak, gihilak na ka. Gito? Oh, dili pud kay kusog tuok. Basta to drama lang. Oh, drama lang para matensyon sa akong asawa makontak ba. Wala ka makadruga sa to? Wala na inom ra sir. Hubog ka tong. Hubog. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Children Protection Act. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect. Lablab, Papa. Dili na ka. Kuubat siguro. Sorry kayo na ka. Nasa kustudiya naman ng DSWD-7 ang bata na nakatakdang isailalim sa psychosocial intervention. Naatay psychosocial intervention na ipahigayon aron mahinahinay kay tungod ang bata na traumatized, mahinahinay siya sa sa iyang healing process. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang inyong saksi. Bangkay na nang matagpuan sa gilid ng kalsada sa Capiz ang isang lalaking dinukot sa Iloilo. May bakasyon ng sugat ng pananaksak at base sa salaysay ng pamangkin ng biktima, nasa nirerentahang bahay sila nang dumating ang 4 na lalaki at sa pilitang dinala ang biktima. Ang 4 itinuturing ng persons of interest ng pulisya. Nagpunta ang mga pulis sa bahay na tinuluyan umano ng mga person of interest pero abandonado na ito.
Base sa investigasyon ng mga pulis, may sinisingil ang biktima sa mga dumukot sa kanya pero hindi pa malinaw kung ano ang kanilang transaksyon.